Oh! Share mo na agad, tapos videoan mo. Dumaan na sila ulan. Ibabalik yan. Ang ganda. Ang ganda. Share mo na sa live. Akin na nga. Ako na. Ayan na, share ko na. Wala naman tao. Pag bumalik sila, ano mo, i-live mo, Hal. Doon sa... sa account mo, Hal. Hello, mapagpalang hapon sa lahat. Pagpalang hapon mga idol. May ipapakita ako sa inyo, baka magustuhan ninyo. Yon, Larry Ponteras. Shoutout sa iyo. Mapagpalang hapon din po sa inyo. Antay lang tayo ng konting view pa. So kakaunti pa lang tayo. Doon sa mga, ayun, may parada oh. Ang gaganda ng mga dumadaan, mga nakagayak. Pesta kasi dito sa amin. Ngayon. Ayun mga idol, tempo. So meron tayong mga gamit na ipapakita dito na mga gamit na sinauna at garantisado. So maikwento ko lang sa inyo, itong mga gamit na to, itong mga medalyon na nandito sa harapan ko, ang may-ari nito ay iisa lang. So may matitirang 2, 4, 6, 6. Kasi itong dalawa na to ay isa kay Mrs., isa sa akin. So ang dating may-ari nito ay isang matandang manggagamot. So matandang manggagamot na nagretiro na sa panggagamot. Parang may similarity rin sa akin. So dati rin siyang sundalo. At itong mga gamit na to ay mga tested na ginagamit niya nung siya ay sundalo. Doon sa nagdala nitong gamit na to, base sa kanyang kwento, itong mga gamit na to, yung matandang manggagamot na yon, ay nung napanahon ng digmaan niya sa kanyang pagiging sundalo, so sa kanyang karir sa pagiging sundalo, so usap-usapan at kwento-kwento to sa isang lugar, itong matandang manggagamot na to, na talagang naglalampasan lang yung mga bala sa kanya. So ibig sabihin talagang mga tested. So ito, pangkabuhayan kasi to, halos burado na. Ayan mga idol, halos wala na kayong makita. Mga burado na siya. Ito yung anghel. So pangkabuhayan, yung merong bumababa na biyaya. Ito yung nakursunadahan ni Mrs. So hindi ko na ipalilimusan. Ano, bumalik na yung parada. Palampasin lang natin ng konti mga idol bago natin pakita. Kasi maingay yung wangwang. Ayun, mapagpalang hapon kay Bungo. Kay Nins Skeptron at Helen, ano to? Barcelona ba to? Danilo Junior Roy, Gonzales, Marlita Samson. So yun, mapagpalang hapon po sa lahat. So itong gaganda naman na itong mga dumadaan na to. So naka-live si Mrs. Mamaya mapapanood nyo dun. Ito naman yung nakursunadahan ko. Grabe no, napaka-antik na, napaka-antigo na oh. O Jason, mapagpalang hapon. Napaka-antigo na, napaka-antik na. Tsaka talagang antigo siya mga idol. Hindi siya basta-basta medalyon lang na masasabi mong medalyon lang. Yung tunog pa lang ano, maiintindihan natin at malalaman natin na siya ay antigong mga medalyon na. Bukod sa pagiging antigo pa talaga yung mga ginamit sa kanya na pyesa.
So, nakursunadahan ko yun. Dahil ito yun, oh. Ito yun mga idol. Ito yung panyo. So, galing sa isang mandirigbang manggagamot na talagang lampasan lang yung bala sa kanya. Pero, kung tatanungin nyo ako kung te-testingin ko ba, hindi po. Nakakatakot. Yun ang masasagot ko po sa inyo mga idol kung bakit hindi ko testingin. Kasi, base pa lang sa kasaysayan ng matandang manggagamot na to, nakakatakot na talaga. Dun, yung mga uri pa lang na medalyon. So, ito yung 6 na pakakawalan ko. Ito, ang tinatawag na medalyon ng Bantay Gubat hanggang Alapaap. So, ito, galing kay Commander Aguila. Galing kay Commander Aguila na napunta sa akin. Ito po yan. Yan yung dalawa. So, mas antigo to. Ito naman, 1970s. 1970s. So, gamit na to sa digmaan ni Commander Aguila. So, ito yung nasa akin. Kaya hindi ko na kukunin to. Ngayon, so, ang kinuha ko lang, kasi hindi ko kayang kunin lahat dahil pricey talaga. Bukod sa pagiging antigo. Bantay Gubat hanggang Alapaap. So, etong medalyon na to ay napakagaling. Kung kayo ay nasa gubat, talagang iwas ang mga engkanto sa inyo. Napakagaling din ito sa bala. So, maraming nagpatunay na nito sa bala. Mga sundalo ang tumatangan nito. Ngayon, kung kursunada nyo, mag-PM kayo, Mariang Gubat, Bantay Alapaap. So, yan po ang pangalan. Pangalan pa lang, kakaiba na yung pangalan ng medalyon. Mariang Gubat, Bantay Alapaap. So, sa mga nakakakursunada nito, kung gusto nyong kunin, i-PM nyo lang sa akin yung price niya. So, bibigay ko sa inyo. Medalyong atardar na nakakapanghinayang pakawalan. Mas makapal ito, tsaka mas oversize. Mas malaki yung size niya doon sa medalyong atardar ngayon. Kita naman po natin yung pagiging antigo niya mga idol. Talagang masasabi natin na talagang antigo yan. So, sa mga gusto nito, magsabi lang po kayo. Hindi pipi yung kanyang tunog. So, talagang tahing-ting. So, yan. Medalyong atardar. Hindi ko rin kukunin. Kung sino may kursunada, kayo na lang ang kumuha. Iniwan po ito dito para ipalimusan. So, ngayon, sa presyo, kung kaya nyo yung presyo ng bigayan nila, pula nga ata to. May pagkapula nga, oh. May pagkatansong pula. So, nakita naman natin na talagang pulido. Bihira na po yan mga idol. Bihirang pagkakataon. Kaya, kung ako lang, kung may budget ako ngayon, kukunin ko lahat. So, kakahinayang. Parang ngayong bitawan eh. Bihirang-bihira to. Hindi ko maintindihan. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng medalyon na mahal na birhen tapos may kasamang bata. Ito yung suot-suot lagi nung matanda. Ito. Tsaka yung pagkabuhay. Sa likod niya, birheng nagpapasuso. Halos burado na, no? Pero mas burado yung kay Mrs. Ito, pakakawalan din. Lahat naman po ito pakakawalan nila pero hindi ko nakukunin. Medalyong St. Benedict. Medalyong St. Benedict pero pulang tanso ang ginamit. Maliit lang. Sa gusto, no, na kunin to. So ito yung matitiran dalawa. Yung matitiran dalawa, ito talaga napakabisa nito sa putukan. Sobrang tanda na niya mga idol. Ito hindi naman dito tinitignan eh. Balot mo lang to sa pulang tela, okay na to. At ang nakakapagtaka dito mga idol, napapagana nila to. Alam nyo kung ano nakakapagpagana? Isang sumasampalataya at isang ama namin lang. Na yung bisa niya napakagaling sa bala. Yun yung kwento ng matanda. Wala siyang ipinapakain na iba, sumasampalataya lang. Tapos yung kalooban niya buong tiwala siya.
Talagang kilalang kilala ito. Ayaw ko lang banggitin yung pangalan niya at ayaw din ipabanggit yung pangalan nitong matanda na to. Dahil kilalang sikat na manggagamot ito na matanda na, retirado na sa panggagamot. Kaya, nako mga idol, sayang. Ito, sa sobrang tanda na nito, putol na yung kanyang sabitan. Pero kung gusto nyong pagawan, pwede nyong pagawan. Ganyang katanda na yan, oh. Halos mabura na. So pagkabuhay, napakahusay sa bala, napakahusay sa kabuhayan. Berheng nagpapasuso, pampaswerte. So 2 in 1. May gamit siya sa bala, sa pandigmaan, meron siyang gamit sa may gamit din siya para sa pampaswerte. So ito, pampaswerte naman talaga yan. Matanda na yan mga idol, hindi yan biro na ganyan-ganyan lang. Kung hindi lang ako nag-ano ng sasakyan ngayon, nagpaayos ng sasakyan, makukuha ko lahat. Nangihinayang akong pakawalan pero walang choice kundi ipakita sa inyo para kung makursunadaan ninyo, matulungan nyo rin yung tao na ano. At sana sa magtatangan nito dahil ito ay mga antigo na, ingatan nyo po. Bihirang-bihira na yung ganito ngayon. Ito pa yung isa, pagkabuhay. Dalawa yan yung pagkabuhay niya. Medyo kursunada ko to at napakanipis na, oh. Grabe yung nipis. Mahusay din sa bala. So, yan po yung mga gamit niya, no? So, ito yung pakakawalan natin. 6 na piraso. Meron tayo, dito 2. Burado na. Sa pampaswerte at kabuhayan, halos wala na, oh. Ito. Mapuputol na rin yung sabitan. Ayan. Papagawa ko na lang, o pababalutan ko na lang dito ng silver para magamit ko. So, ito yung kanyang panyo. Pero ito mga idol, itong 2 na to, hindi ko palilimusan. Binayaran ko na sa kanila yan. Ito yung kanyang panyo. Alam nyo yung ginamit dito? Na tela. Ang ginamit na tela dito mga idol, katsa. So, sa ngayon ang katsa, ang ginagamit na lang sa katsa, alam naman natin na pambalot na lang ito ng harina. Sa ngayon pero noon, ginagawa pa nilang panyo. So, ibig sabihin, napakatanda na. Amoy baol nga eh. Iba yung amoy niya, amoy baol. So, yun. Kung gusto nyo nakapareho ang gamit sa akin, kung gusto nyo kapareho nito, ito ang kapareho niyan. Gamit talaga ng mga pulahan to, lalo na sa mga sundalo na nagnanais nito. Alam nyo mga idol, sa totoo lang, hindi nyo na kailangan testingin to. Tested na to kahit kanino kayo magtanong. Tested na ang mga ganitong medalyon. So, bihira na itong Mariang Gubat, Bantay Gubat hanggang Alapaap. So, bihirang-bihira na po ito. Kung minsan, may mga imprentan lumalabas nito sa Quiapo, malabo. Pero ito, napakalilinaw. Yung mga malalabo na yon, hindi nila nakopya ng maayos. Yung pinaka-original nitong mga gawa. So, bihira na siya. Ito yung sa akin, kapareho nun. Mariang Gubat, Bantay Alapaap. So, galing kay Commander Aguila ng pulahan ng Zamboanga yun, Han? O Mindanao mismo? Iligan. Iligan. So, galing po ng Iligan. So, mandirigma talaga yung may-ari nito mga idol. Tignan nyo yung mga kargaw. So, ito galing sa kanya. Napunta sa akin. Pamana na, kumbaga. So, ngayon, ito ang kapareho niya. At eksperyensado ang mga gamit. No? Eksperyensado ang mga gamit. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Eksperyensado. Kung ngayon, kung sasabihin nyo sa akin, idol, pwede bang testingin? Putukan mo. Ayoko. Kung gusto ninyo, kung makuha nyo to, kayo magpaputok o kayo pumutok, bahala kayo sa buhay ninyo. Kung gusto ninyo pang testingin, kayo na pong bahala. Basta sa akin, masasabi ko, tiwala na ako sa gamit. Yung mga ganitong nakakatakot na gamit, tetestingin ko pa ba, galing na yan sa sundalong manggagamot. Magandang hapon kay Jesse Aguila Pilapil, kay Regan Paredes, Isagalang, Alon's Kid Agapay. So yun, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Yun lang mga idol lang masasabi ko.
hindi ko na kailangan testingin. Nakakatakot. Yung itsura pa lang ng gamit ayoko. No, hindi na para testingin ko pa yan. Kasi alamat na. May pinanggalingan na. May mga gera ng pinanggalingan. At basta kakaiba. Pag ginawakan nyo, mangingilabot kayo sa sa aura niya. Sa totoo lang, idol, pero ang nagustuhan ko sa kanya, mabait yung mga gabay. Hindi siya nananakit o naninigal po kahit hawakan mo siya. Kung ikaw ang mag-aalaga sa kanya, okay lang. Kasi may pamilya doon sa may-ari na nagpaalam na yung may-ari dito sa mga gamit na to na hindi na kita kayang i-handle dahil matanda na ako. So yun yung pamilya dyan na iba na yung mga ngasiwa sa'yo. Kaya mababait yung mga gamit. Kaya huwag kayong matakot kung kayo magtatangan. Ngayon, ang tanging masasabi ko sa dasal dito, so siguro kung ano yung dasal ng matanda na ginamit dito, yun na lang din ang dasal na nagdadasalin ninyo. Isipin nyo isang sumasampalataya at isang ama namin. Pero ang bala naglalampasan lang sa kanya. So, ganun katindi yung may-ari. Talagang titulado kumbaga at kalidad na klase ng tao. Ngayon, kung sasabihin nyo sa akin na testingin, ayoko, bahala kayo. Kung kukunin nyo, testingin ninyo, kayo nang bahala. Kasi sa medalyon pa lang, tignan nyo naman itsura, hindi ba kayo matatakot sa itsura niyan, testingin yan? Baka mamaya bumalik sa atin yung bala niyan, may kalagyan pa ako dyan, kahit sabihin nyo na meron akong liwas. E paano kung mas mataas yung kapangyarihan nito sa gamit ko? Tudla ang aabutin ko. So yun po yung nakakatakot sa gamit. Hindi po basta testing ng testing, hindi basta putok ng putok. Tignan mo rin kung kakayanin ng taglay mo, lampasan ba yung dala mo, yung karga mo, lampasan ba dun sa babarilin mo. Kasi dai ganyan. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo, mga idol, no? Na ito ay ang pagte-testing ng gamit, pataasan na lang ng dala. Kapag ka may gamit ka, mas matindi yung gamit ng kalaban na babaril sa'yo, may anting-anting din. So, maaring mapasok ka nila. Ganun po yan Naglaban na lang ng pataasan ng karunungan. Pero isa lang masasabi ko, ito, hindi pa siguro ako tao, medalyonan niya to Isipin nyo, yung itsura pa lang, kakaiba na. Tapos, tetestingin pa natin. Ito, ang ganda rin, no? Gandang-ganda talaga ako sa isa na to. Promise, hindi pa ako nakakita nito sa tanang buhay ko. Kayo, kung mayroon kayong medalyon, nakakita na ba kayo ng ganitong disenyo? Gantong-ganto pong disenyo mismo, na halos wala siyang nakasulat na orasyon, no? Wala ko kayong makikitang orasyon, mga idol, kundi ayan lang ang makikita ninyo. So, ayun, dahil ang bilin sa akin, kung ano yung mapipili namin, yun yung sa amin. So, yun yung babayaran namin. Ngayon, sa mga gusto nito, mag-PM lang kayo kung gusto nyong kuhain ito. Pero sabi ko nga sa inyo, dahil hindi akin to, may presyo ito dun sa matanda. No, sa matagal ng panahon na kesa naman daw isama niya sa kanyang libingan, matangan na lang ng ibang tao na hawak na ito, na bibigyan pa niya ng depensa. So, yun po yung bilin dito. Kaya, kung gusto ninyo, kayo nang bahala na pumili kung ano yung gusto nyong tanganin. So, mag-PM lang kayo sa akin kung ano dyan napili ninyo. So, pag-usapan natin kung paano ito mapunta sa inyo. Gusto ko po magtangan ng medalyon. Wala namang problema, Mark Justin kung gusto mo magtangan ng medalyon. Kaya lang, yun nga sinasabi ko sa inyo, ito ay hindi akin. Kaya ito ay may presyo. No? At alam natin, walang lokohan, no? Walang salitang walang lokohan. Alam nyo naman siguro kung ano ang antigo at ano yung niliha. Di ba? So, alam natin na maraming gumagawa na nililiha para lang mabura. Ito mga idol, yung totoo nito, sa buenas to sa negosyo. Pang paswerte. Pero alam nyo, binaril to. Binaril to. Ayan yung tama, Pinitpit lang ulit pabalik. Ayan, pinitpit. Na tupi lang siya ng konti pero hindi tumagos ang bala. Isipin nyo ang nipis niya,
Ba't hindi tinagusan ng bala yan? At ang ginamit dito mga idol, sa pampaswerte na to, Armalite yung ginamit dito. Isipin mo bakit hindi tinagos ng Armalite yan? Pampaswerte, tapos bakit meron siyang, yun ang isang malaki questionable sa akin, kaya gusto ko itangan to ni Mrs. Eto, hindi ko napapakawalan. Kay Mrs. to, talagang sa pampaswerte. At ang kagandahan, meron depensa. So, yun na lang eh. Hindi na natin ma-explain kung paano. Mahirap i-explain. Kasi unang-una, hindi naman tayong may-ari niyan. So, ito, yung isa sa mga nagustuhan ko. At ito yung panyo niya. Gaya ng sinasabi ko. Pangmandirigma. Ay, paabot ko yung bagong dala ni Poblete. Pasasalamatan ko lang. Ayun o. At maraming salamat nga pala paring Poblete. Napakarami ko ng antigong gamit ngayon at mga kalidad na mga gamit. So may time para ipakita ko sa inyo yung mga antigo na mga gamit ko. Yung talagang mahal ang mga presyo. May umaabot na binibenta sa akin 30 mil, 50 mil. Pero medalyon lang yun ha. Isipin nyo, medalyon lang. Alam nyo kung isa kayo sa mga kolektor at isang kaligayahan sa buhay ninyo, yung mabigyan kayo ng kaligtasan sa pamamagitan. Alam natin na ang Diyos ang kaligtasan, ano mga idol, alam natin yan, hindi naman tayo sinungaling sa ating sarili. Number 1 na pagkakatiwalaan natin yung amang kaitastaasan. Pero meron tayong tinatawag na secondary dito sa lupa. Yan yung mga gamit na sinusuot natin upang tayo mabigyan ng depensa. Ngayon, kung yung mga hindi naniniwala dito, wala pong problema dun. Kung kayo hindi mga naniniwala. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo, bakit ang mga customer ko dito na pumupunta, kumukuha ng mutya at medalyon, ay ginagamit nila na depensa sa kanilang trabaho. So ano yung mga yon? Kung hindi pulis, sundalo, security guard. Kung hindi sila naniniwala sa mutya at medalyon, at nakita nyo naman yung mga post ko, may sumemplang sa motor, nagkanda wasak-wasak, nabangga yung sinasakyan, wasak yung nabangga. Meron pang taga ibang bansa na bumili ng kidlat sa akin, may lambat, binaril, tinamaan yung pangil ng kidlat, 45 pa yung ginamit. Pati yung lambat, no, yung net, wala man lang damage. Isipin niyo Amerikano, mag-o-order pa sa akin, taga ibang bansa. So na-post ko na po yung video nun, nakalagay pa sa may targetan talaga. 'Di ba? Sa YouTube mapapanood niyo 'yun dito sa in-upload ko na. Nakita nyo naman yung mga patunay doon sa mga gamit. Sila yung mga hindi taga-Pilipinas. Pero kumukuha ng gamit, nahahawa. Kasi may mga taga-Pilipino na bumibili sa akin ng gamit na tinatanong nila, ano yan? Ang sagot ng mga Pilipino, amulet, galing kay Commander Leon. So, nagtatanong yung mga Amerikano, curious sila, ano visa niyan? So, sa bala, kung totoong sa bala, testingin natin. So, testingin nila. Pinuputukan, binabaril yung mga medalyon. At hindi lang yun. May mga taga Batangas pa na pumutok sa ating gamit. Pinutukan na yung gamit natin. Hindi lang taga Batangas, pati Putawid Dagat. Isipin ninyo, andyan na sa Zamboanga, andyan na sa Mindanao ang magagaling na gamit. Pero nag-order pa rin sa akin. Ibig sabihin, naniniwala sila dun sa gamit at nagtitiwala din sa akin. So, ayun, kaya ang masasabi ko sa inyo mga idol, hindi ko kayo lulukohin na antigo to. Na para liyahin ko to, para magnipis. Eto, tanong dyan, maliliha ba yan? Halos maputol na yung loob. So, yun lang. Tsaka sa mga itsura nito, nakakatakot. Ako nga gusto kong testingin yung isa, kaya lang nagdadalawang isip talaga ako paano? Kung mas malakas pa yung taglay niyan doon sa gamit ko, kung may sumbalik bala yan, nangyari na. So, ito, maraming salamat ulit sa'yo, paring Poblete, no? Ang halos lahat ng gamit ni paring Poblete na mga magaganda rare ay nako-koleksyon ko na po mga idol. So, baka ngayon lang po kayo nakakita nito, hindi pamilyar. Napakaraming gamit na nasa akin na ngayon na gamit ni paring Poblete. Galing din yun, koleksyon niya sa iba't ibang mga antingero. So, gusto niya rin na isa rin ako sa mga kolektor ng mga gamit. Hindi lang kolektor, para depensa na rin. No, bukod sa koleksyon, kasi itong mga to, pagkagamit, wag nyo lang lilinisin mga idol para manatili yung kanyang itsura na siya'y antigo. Ito mga idol.
Nakakuha ko kay paring Poblete kanina, nanggaling dito sa bahay. So naghatid ng mga medalyon na ano na naman namin. So, hindi pinalilimusan. Pinakita ko lang at masayang masaya ako kasi hello. Dadaan lang po ako, happy fiesta talaga. Pasok. Pasok. Dadaan lang po ako. Dadaan ka lang. Dadaan lang Punta ka muna dun sa baba. Al, puntahan mo, sabihin mo naka-live ako. Bye. Oh, ayun, may pumasyal sa atin dito, bumati lang na happy fiesta. Si Rika. Tama ba? Rika ba? Pamangkin ni Atina Bianca, ni Ate Bel. So, ayun, mapagpalang araw sa kanila. So, ayun mga idol, isang karangalan na pinagkakatiwalaan nila na magkaroon tayo ng ganito. Katulad nito, pwede naman nila yung ipaalok sa ibang mga manggagamot idol eh. Pwede nilang ipaalok to sa ibang manggagamot itong mga kalidad na mga gamit na to. Pero sabi nung manggagamot, hindi sa binubuhat yung upuan ko sarili, gusto daw niya ipaalok to sa isang kalidad din na may tangan ko. So, ayun, kaya ako ang nag-aalok sa inyo. Kung makonsunadahan ninyo ito, kayo na po ang bahala. So, isa lang po ang hindi ko kilala rito Ito ay Bantay Gubat hanggang Alapaap. Kita naman natin na talagang nakakatakot na talagang itsura. Sinaunang klase ng atardar. Tawag ko nga dito, hindi na atardar pangdigmaan, atardar panggulpihan na yata ito eh. Kakaiba talaga eh. Kung ano lang talaga, may budget ako kung kukuha na itong mga to eh. Hindi ko na pakakawalan eh. Kaya lang, dahil inaasahan din nung may-ari yung pera nito, so hindi pwedeng ma-stock dito. Berheng nagpapasuso na ang likod ay pagkabuhay, halos burado na. Berheng nagpapasuso, ang likod ay pagkabuhay, sobrang nipis na mga idol. Sinaunang San Benito. So, meron naman nito ngayon. Meron naman to ngayon. Meron lang kakaibang drawing dito. Yan ang hindi ko maintindihan. Kanina ko pa pinagmamasdan yung dalawang drawing na yan. Nawala dun sa mga imprenta ngayon. So, tinignan ko lang. O nanibago lang ako dahil pula siya. Meron din naman, yung dati, may nakasabit kasi ako sa pintuan. Protection kasi ito sa bahay. Panlaban ito sa mga kulam at barang at masasamang espiritu. So, napakagaling nito so, pangontra, maging sa demonyo. No, inaaniba ng demonyo o mga ano. Rare items, kulay pula. So, medalyong nagpapasuso. Pero ang likod niya ay hindi ko kilala. Ngayon lang ako nakakita nitong mga idol, kaya pasensya na kayo kung hindi ko may papaliwanag yung likod. So, iyon. Mga idol, at milagrosang digmaan to. So, naipakita ko na kanina at itong burado na hindi ko rin kilala. Dalawa ang hindi ko kilala rito eh. Pero, etong dalawa na to may-ari na. At itong medalyon ng galing kay paring Poblete na napakaganda talaga. So, ayun. Ganoon lang, mapagpalang hapon at shoutout sa lahat na nanonood. Sad, walang disipulo yung nagmamay-ari yan. Meron po, may disipulo po. Meron po. Kaya lang, kamag-anakan. Puputulin, ito po ang pinakamaganda eh. Alam nyo ba mga idol na ikwento na ba sa inyo to ng ibang mga manggagamot? Yung tinatawag nilang
Ayun, may tumawag. Hal, tawagan mo na kagad si paring Christian. Umano na dito. Nag-live tayo, baka tumawag ulit. Naputol, pasensya ng mga idol. Tumawag si paring Chris kasi tawagan mo na kagad sa ano niya para hindi na makatawag dito. Nakikipag-unahan din sa inyo ito na makakuha rin ng gamit. So, ayun mga idol. Yung sinasabi ninyo na walang disipulo. Pagpatuloy lang natin sinasabi natin na pinuputol na nila yung dugo na yung panggagamot. Gusto nilang putulin na kasi natatakot siya na maging manggagamot ang kanyang mga anak, ang kanyang maging apo. Natatakot siya na mangyari yon kasi yung panata, alam niyo po yung panata na sinasabi na responsibilidad. Yun po, doon po siya natatakot sa responsibilidad. Kasi kapag meron kang responsibilidad na hindi mo nagawa bilang isang manggagamot, para kang naging sinungaling sa pangako mo sa Diyos. Sa Diyos ka naman na nangangako, hindi naman sa mga medalyon. So, yun po yung masasabi natin. No? Yun po yung masasabi natin na sa Diyos tayo na nangangako. Yun po yung kinakatakutan nitong manggagamot na to. Kung bakit ayaw niya na magmamana. Kumbaga puputulin na niya yung daloy ng pagiging manggagamot. Alam niyo ang kagandahan dito kung naikwento na sa inyo to ng ibang mga manggagamot din. Ano? Kung bakit gustong-gusto namin na kami ang magmamana ng medalyon o gamit ng isang manggagamot din. Kung namatay na ito o buhay pa. Pero mas maganda mga idol buhay pa. Kaya nga masasabi ko sa inyo habang buhay pa, mas maaga kasi may pamilin. Kapag halimbawa, patay na, wala nang pamilya na mamaya multuhin pa tayo Yun yung nakakatakot. Pero kung kapwa mo naman manggagamot, hindi ka naman kayang multuhin nun. Pero sa inyo, na normal na mga gustong magtangan hindi kayo mumultuhin dahil buhay pa yung may-ari. Ang kagandahan nito, na isasalin sa atin yung kakaibang mga lakas nitong mga manggagamot na to. Yun po ang matanging masasabi ko. Kahit yung ibang mga manggagamot dyan, yung mga nakakaintindi sa spiritual, tanungin nyo sila. Kung totoo ba yung sinasabi ko na naisasalin yung lakas sa inyo. Kapag ka namanan nyo isang gamit ng isang malakas na manggagamot. So, yun po yun. Bukod sa lakas ng gamit, meron din na ipadadala na kahit na ilang porsyento. Kasi yung, alam nyo po ba kung bakit nangyayari yun? Ako, 100% naniniwala ako dun. Bakit? Kasi ito, habang suot-suot nila, napapawisan yan So, alam nyo po ba yun? Na may mga pawis na estilo ng ibang manggagamot. Yung kanilang pawis hinahalo sa langis para kasi may bisa yung katawan nila, may mga orasyon yun. Nagdidibusyon yun. Kaya yung pawis nila, may mga bisa din. Hinahalo din nila yan sa langis. So may mga kakilala akong manggagamot, laway ang ginagamit. Either na nakakadiri, paliliguan ka ng laway sa ulo, dudura niya yung laway niya sa kamay niya, papayad sa'yo. Mapapayak ka na lang, pero kung gusto talagang gumaling, gagaling. May mga ganun estilo ng manggagamot na nakilala ko. At nire-respeto ko yun. Kahit na medyo kadiri yung pamamaraan nila. Pero importante doon, ang hinahanap natin kagalingan So, ayun. Okay, Mark Justin, anuhin ko na lang. Mag-chat ka na lang sa akin kung may kursunada ka dito. So yun, isang masasabi natin, dahil sa mga pawis nila at dinidibusyonan nila yan. So nandyan na rin ang power nila sa medalyon. Kaya masasabi natin talagang malakas. Doble yung lakas na mapupunta sa atin. Lakas ng medalyon at yung lakas ng pawis ng manggagamot. So andyan na rin yung pagdidibusyon nila. Yun po yung kagandahan nang may dating nagtatangan kesa doon sa bibilhin ninyo sa tindahan. No? Kung iyan ay nasa tindahan, mas magagaling talaga yung mga gamit na pinagpawisan na. Yung pinaghirapan, inalagaan, iningatan. So, yun po yung mga magagaling na klase ng medalyon. So, kita nyo naman ng mga antigo pa, talagang mabisa yan. Kaya, takot din ako na kung sakaling sasabihin ninyo na tetestingin ko, ay hindi ko po sasabi na na pangangahasan ko
na iyan ay putukan. Baka mamaya dyan pa ako masira. So, yun yung pinaka natin, pinaka masasabi natin sa inyo mga idol, yun ay mas mainam, no? Na maire-recommenda ko sa inyo. Kasi kung galing sa bangketa, kailangan yan kukonsagrahan pa, babautismuhan pa, palalakasin, didebusyonan. So ito, mga debusyonado na palakas na. Kung tatanungin nyo sa akin kung gagana ba to, opo, gagana yan sa inyo. At yung gabay niyang gagabayan din kayo, sapagkat iyan ay may pamilin ng dating may-ari. No? So yun lamang po. At maganda siya sa maganda yung aura na naaano ko sa kanya, nasa-sense ko sa kanya. Kasi pag ayaw ko to, ni isa hindi ako kukuha ng gamit. Bibenta ko na lahat sa iba. Iba na lang ang kukuha. Pero dahil sabi ko nga sa inyo, maganda yung layunin ng dating may-ari nito dahil siya ay manggagamot. So maganda sa pakiramdam ko. Wala akong negatibong nararamdaman. Either na nakakatakot na yung itsura. So, totoo lang naman talaga mga idol, nakakatakot naman talaga yung ganitong itsura ng medalyon, no? Sipin niyo sa baul pa yata ito nang galing. Oh, grabe. At kung ipapares ninyo ito sa atardar ngayon, masasabi kong may halong pula na tanso ang ginamit dito. Hindi man siya pulang-pula pero may halo. Mas kakaiba siya sa mga materialis na ginamit ngayon. Yung ngayon kasi mga dilaw yung mga ginagamit eh. Ito naman mga idol, dilaw na dilaw siya pero isa lang masabi ko sa inyo dyan. Kalis ng pare ang ginamit dyan. Pagka mga sarili ni paring Poblete, dito tayo magkakaalamanan sa mga gamit niyan. Kita nyo yung kalanche. May echo sa bandang huli. So, yun, kalis yun. Meron pang mas matindi dito. Kunin mo yung yung pagkabuhay. Yung gawa sa kampana at kalis. Ewan ko lang kung naipakita ko na sa inyo itong mga idol. Pagkabuhay. Yung nakadipa, kudradong medalyon. Isa lang naman. Tsaka kakaiba to mga idol kasi kontrado yung medalyon na ng pagkabuhay. Ang pagkabuhay kasi mga idol ganito, bilog. So ayun, hindi ko to hindi ko to pinalilimutan. Koleksyon ko na to. Balaton niyo na lang sa akin to mga idol. Alam ko naman kahit mahal ang presyo kapag kakursunada ninyo, kukunin at kukunin ninyo. Pero nabayaran ko na. Ito po yung pagkabuhay. Ito po yung likod. Bali, dalawa lang po ang may hawak nito. Ang balita ko, sabi ni paring Poblete, si Lamurok Melam, si Ed Fernandez. So, isang sikat na manggagamot. Isa na punta kay paring Ed, kay Lamurok. Ang screen name niya kasi Lamurok Melam eh. Tama ba? Lamurok Melam ba? So, basta yung kay Lamurok. Kasi may Lamurok Melam, may Lamurok Metam eh. Hindi ko alam kung anong gamit niya sa dalawa. So, iyon. Isa sa kanya napunta, isa sa akin. So, pinakawalan ni paring Poblete. Ito yung nakakatakot na sinasabing aura ng pagkabuhay. Kita nyo yung nasa ulo. So, ito yung gawa sa kalis at gawa sa... Tanyo, sing-sing pa lang, oh. Sing-sing pa lang yan. Mas kakaiba yung tunog nito kaysa dun sa isa. Talagang gating, kumbaga sa itak, maganda yung subo. So, eto, yung mga sinasabi natin ng magagandang materialis na ginamit. Pero, mas matitindi pa rin yung mga materialis nito, mga sinauna. Yun ang masasabi ko dun, no? Kaya sa mga gusto ng mga medalyon na ito, huwag na ako kayong magdalawang isip kasi ito ay bukod sa matutulungan niya yung tao na magkaroon sila ng pambili ng bigas nila, ng panggastos nila, matutulungan nyo pa yung matandang manggagamot na manahin nyo yung mga gamit nila. So, yun, hindi na natin patatagalin yung ating video mga idol. Bahala po kayo kung ano yung mapili niyo dito sa mga
sinaunang gamit na to. Basta ito, babayaran ko sa kanya. Itong dalawa. So, isa kay Mrs., isa sa akin. So, ito yung babayaran ko. May matitira pang 6 na mga antigong mga gamit na bihira na po sa panahon natin ngayon. Hindi ko naman iniitsapwera yung mga materialis na ginagamit na galing ng Cavite, galing ng Batangas. Hindi po natin iniitsapwera. Dahil kung wala yung mga yan, walang mga medalyon. Ang sinasabi lang po natin dito yung kalidad at pagiging antigo. So, bahala kayo kung magtatangan kayo na nanggaling ng Quiapo, mga binibenta doon. So, nasa sa inyo yan. Pero ito yung inaalo ko sa inyo ay mga kalidad at mga subok na mga gamit. So, yun, mapagpalang hapon sa lahat. Kay Mark Justin, Mark Justin, tumawag ka na o mag-ano ka na sa akin kung ano kursunado mo dyan. Ngayon, pag wala na mga idol, hinanap nyo at wala na, ibig sabihin may nakakuha na. No? Yun po, may nakakuha na. Kung may nakakuha na, wala na po tayo magagawa dun. Yun ay para sa kanila. So, meron isang gamit na hindi ko na pinakita. Ang nakakuha ng gamit na yun, gawa po sa Infinito de Dios na sinaunang klase ng medalyong Infinito de Dios. Ang nakakuha po si Ate Bel. So, medyo pricey nga lang, ipinapaalok nung may-ari. Nakuha ni Ate Bel ng 15,000, nagkatawaran sila. 20 yun nagkatawaran sila. Antigong-antigo. So, isa na rin sa mga antik at masasabi natin na darating ang panahon na magmamahal na rin yung mga ganong antigong mga gamit. Lalo na doon sa mga antique collector. So ito, isa po sa mga antique yan. Hindi lamang po nagtatangan kayo ng may bisang mga medalyon, kundi may antique collection na rin po kayo. Yun ang masasabi natin. So yun, mapagpalang hapon sa lahat. Ingat kayo mga idol. At yun, lagi tayong manalangin. Bukas nga pala, mga idol, Martes. So gamutan tayo. At shoutout na rin dun sa isa kong Facebook, YouTube account na Commander Leon Bonsai Hunter. Paki-follow naman mga idol sa mga hindi pa paki-subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe doon. Kahit pa paano naman, nag 100 subscriber na rin siya, no? Ang kailangan ko po kasi 1,000 subscriber para hindi na po mabura yung aking mga video. Kasi mabubura po yan pag hindi ako nakapag 1,000. So sa tulong po ninyo, masasabi ko lang kahit yung iba hindi na nanonood, basta mag-subscribe lang po kayo doon. Okay na po, masaya na po tayo doon. Pasuporta na lang mga idol. And then ingat-ingat po kayo, mapagpalang hapon. Gamutan po tayo bukas. Yun, medyo magiging busy na rin po tayo sa mga susunod na araw sa pagala-gala, gamutan kung saan-saan at papunta-punta na naman kung saan-saan. Samantalan nyo na po yung pagkakataon. Biyernes at Martes, nandito po kami. At sa susunod, medyo magiging busy na. Mapapadalas na kami sa Mindoro sapagkat magkakaroon na, nakabili na po tayo ng ang hunter ng sariling lupa doon. May lupa na ang hunter sa Mindoro. Tatayuan na lang namin ng bahay gamutan para mapagsilbihan natin ng libreng gamutan ang mga taga Mindoro. So, yun. Maraming salamat sa amang kay taas-taasan sa pagpapala na ipinagkakalob sa atin sa araw-araw at hindi niya tayo pinababayaan at bukod tangi tayo sa mga iba. Kung yung iba sobrang gutom, sobrang wala, pero tayo kahit papano lumalaban pa at meron pa, no, dahil sa pag-iingat din sa atin at sa awa ng amang kay taas-taasan. So iyon, kay Jomar Mirales, shoutout po sa iyo idol. Mapagpalang hapon. Ronald Maderaso, Dodge Macaranas. So, sa lahat-lahat po sa inyo ay mapagpalang hapon at shoutout po sa inyong lahat. So, yun, paalam na muna tayo saglit mga idol. Ingat-ingat kayo palagi and God bless you more mga idol. Sign out na po tayo.